Unang init, narito na ang mga balitang dapat nyo malaman. Top Hear It! Sa kabilang nakambang panganib, pinamalas ng ating mga kababayang tripulante ng sumadsad na cruise ship sa Italia ang kanilang kabayanihan. Para iligtas ang mga pasahero ng Costa Concordia, sa eksklusibong video na binigay sa GMA News, makikita hanggang sa huling sandali ay tumulong sa paglikas ng mga pasahero ang mga Pilipinong marino. Makikita rin na ang mga pasahero ay naka-life vest at handang isakay sa lifeboat. Habang ang Pinoy naman ay nagpaiwan at isa-isang sinuyod po yung mga kwarto at pasilyo ng barko para siguraduhin walang naiwan sa loob. Karamihan pa sa mga Pinoy, kusinero po, dishwasher, kitchen staff ng sumadsad na barko. Maging yung mga sugatan, inakay din nila. Hanggang sa pagsakay sa lifeboats, inauna ng mga Pinoy ang mga banyagang pasahero ng cruise ship. Sila-sila na rin ang namahala sa mga patakbo ng lifeboats. At kahapon nga sa pagdating ng unang batch ng mga Pilipinong marino sa bansa kahapon, pinapurihan sila ng DFA at nangakong ihanap sila ng bagong trabaho at makakuha sila ng kompensasyon sa nangyaring aksidente. Ang isa nga sa mga Pinoy walang naisabang gamit kundi ang kanyang rosaryo at laruan para sa kanyang 2 taong gulang na anak. Ang regalo ko po sa kanya yung buhay ko. Wala na pong iba. Mabuhay kayo. Ayan. Oo, galing nila. Marinig mo sa video paano nila pinapakalma yung mga dayuhang ano eh. Galing party lahat yung mga biktima. Eh, di ba talagang gano'n naman dapat ang magiging ano nila, trabaho nila? Kaya lang kapitan, ano? Hindi ako, dishwasher ako eh. Paano? Di ba? Kusinero ko eh. Hindi sila yung dapat. All of them are trained. Pero kasama sila sa train sila sa ganyan eh, na parang tutulungan mo yung mga pasahero. Oo. Pero parang ano pa rin, no? Parang medyo above and beyond the call of duty kung iisipin mo rin. Meron dapat na ang trabaho ganon. Na crew ng Tulad ng barko. kapitan. Hindi sila. Oo, tumulong talaga. Pero buhay pa rin nila, inalay nila. Parang hirap na, makita nyo naman paano naghihirap din yung mga rescuer. Oo. Parang umakit ng building Oo nga eh. Pag sinusot, kasi- tagilid na yung barko. Pagka nagkakaroon ng ganyan mga tragedy, di ba? Parang pag nakaligtas yung mga crew, parang, ba't sila nakaligtas? Parang question na, di ba? Oo. Daming bayanin nito. Oo, dami, no? Nakakatuwa. Well, sa isang banda, maganda yan. Siyempre, parang tataas na naman yung ano ng mga Pinoy na, wow, yung mga Pinoy talagang pagdating sa trabaho. Talagang iba ang parang Dedikasyon. At yung ano pala, dedikasyon. yung magsaysay shipping na kaano nung may-ari nung barko, eh nangako na para may $3,000 yata ng worth na ibibigay dahil sa mga nawalang gamit. Plus dadagdagan pa yung mga iba pang beneficyo like yung 2 buwang sweldo. Sabi nila bayad eh, no? Bayad yung bayad parang na lahat. sweldo. But I wonder if they'll get a job immediately after. Mag-a-apply na naman. Tutulungan daw. Barko na naman. Kayo iba Sana ayaw muna, matulungan no? sila. Ayaw muna nila magbarko. Papalipas muna ng trauma. Medyo may trauma din yun. Samantala, umabot naman sa 1 bilyong piso ang halaga ng mga sangkap sa paggawa ng shabu na nasamsam ng motoridad kahapon sa isang bodega sa Caloocan City. Sa lalaki ng PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force ng Caloocan Industrial Park kung saan naroon ang bodega. At nang buksan ng bodega, tumambad ang drum-drum at mga container ng kemikal na ginagamit umano sa paggawa ng shabu. Nakuha rin sa isang bahagi pa ng warehouse ilang drug paraphernalia at shabu kung saan umano tumitigil ang Chinese chemist na nakatakas. At sa pag-ikot pa sa bodega, makikita ang kahon-kahon na mga nakapakitang Chinese herbal tea. Pero nung buksan nito at suriin, hindi pala tsaak kundi sangkap sa paggawa ng shabu na tinatawag na ephedrine ang laman nito. Ayon sa PNP, smuggled ang mga nakumpisang ephedrine na posibleng nakalusot sa customs dahil iba ang packaging. Iba ang packaging. Kasi nga mukhang tsaak. Iba ang baka white tea. Pero bakit lagi nakakalusot yung mga chemists, yung mga Siyempre. Chinese nationals? Siyempre. Hindi, meron ba contact sa loob ng police na Siyempre. tinutulungan Napanood ko sila? na yun sa pelikulang Pilipino eh. Diba? Sino bida? Galit na galit nga si Rudy Fernandez eh. Kita mo nga doon sa... I am the police! Kita sa Paranaque nga, kita mo, ginaid pa sila. Oo nga. Hindi, basta may mga nagtitip kasi dyan eh. Matagal na rin yan, may mga nagtitip. Alam mo, yung dumalaw nga ako sa Manila City Jail, yung cook nila doon. Chemist lang sa bulab eh. Pasadaan na po natin ang mga aksyon balita sa mga ito sa ating Roda Reports. Dalawang pinaghinala ang hold-upper ang patay sa isang shootout sa Tondo, Maynila kagabi. Yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria?
Yes, Igan, dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang napatay ng mga pulis sa Zaragoza Street malapit sa Pier 4 sa Tondo, Maynila, alas 11:30 kagabi. Ito ay matapos silang positibong natukoy ng biktimang si Ruby Gomez na nang-hold up umano sa kanya. Mabuti na lamang at nakahingi agad ito ng tulong sa mga tanod at pulis, kaya na-corner agad ang mga suspect. Pero nanlaban daw ang mga ito, kaya sila nampas lang ng mga pulis. Magbabalik pa tayo para sa madagdag na impormasyon tungkol sa balitang yan. Igan? Mukha na nagigisuki ka ng mga pinag-ihinalang hold-upper. Oo nga, parang sunod-sunod nga yung mga insidente ng So ito hold-upper. nanlaban naman. Ano po, Ito nanlaban kaya binaril. Oo, nanaban. Yung Ah. kahapon kasi na bumunot daw, so inunahan ng mga pulis. Naku, ani pa. So positively identified siya ng biktima. Tama. Okay, ala ang kalaban-laban, patay ka agad eh. Okay, maraming salamat. Maria Bulaklak ausente. Oo, kaya doon sa mga gusto kong maging trabaho hold-upper, talagang patay kayo agad. Di ba? Ingat kayo. Yung mga nang ina-hold up. Ron, the report naman mula sa Rosario, Pasig City, arestado ang isang miyembro ng tinaguriang Dura-Dura kagabi. Ayan, yan po ang Ron, the report ni Jay Sabale. Jay! Igan, isang miyembro ng tinaguriang Dura-Dura Gang ang nasa kote ng Panther Barangay Security Force ng Barangay Rosario, Pasig City, pasado alas 8 kagabi. Muntikan na makatakas ang lahat ng miyembro ng Dura-Dura Gang. Buti na lang ang nakapagsumbong agad sa barangay ang biktimang si Martin Agustin at nahuli si Nino Balbadillo, isa sa 5 suspect. Pauwi na galing sa trabaho si Agustin nang sabayan siya ng 5 kalalakihan sa jeep. Pinalibutan siya ng mga suspect at dinuraan ng isa sa kanyang kaliwang manggas. Ang isa sa mga suspect, kunwari pinupunasan siya at ang iba ay dinudukot na ang kanyang cellphone. Kasalukuyang nakakulong si Balbadillo sa Pasig City Police Headquarters. Igan? Oy, maraming salamat, Jay Sabale. Sa Santa Mesa, Maynila naman, sinalakay nga ng Optical Media Board o OMB ang isang printing house na nag-imprenta raw ng mga pabalat. Yung mga cover po ng mga pelikula ng Metro Manila Film Festival. Nagbabalik si Maria Bulaklak ausente. Maria, ano yan, cover lang o may kasama ng yung mga pirated din na DVD? Actually, cover lang ito. Cover Igan, lang. yung- So may cover kanya-kanya lang. silang trabaho, no? Okay. Dito, cover lang sa amin. Ganon. Oo, tama ka dyan. Kasi nga, in-inspection ng OMB o Optical Media Board, yung Stargate Graphics na isang printing company dyan sa may Valenzuela Street, Santa Mesa, Maynila. Pero hindi basta-basta pala yung mga nai-imprenta doon, Igan. Doon daw pala ginagawa yung mga cover o pabalat ng mga pinipiratang CD o DVD ng mga pelikula. At ang lagay pa dito ay mula pa nga sa mga pelikula sa Metro Manila Film Festival. Bagay na ayon sa OMB ay sakop pa rin ang Republic Act 9239 o Optical Media Act of 2003. Ang may-ari nga ng printing house may tuturing na accessory o kasabwat sa mga namimirata. Ang 3 printing machine naman na ginagamit dito ay nagkakahalaga umano ng 10 hanggang 20 milyong piso bawat isa. Naipasara na ng OMB ang printing house at ang mga naimprentang papel naman kinumpiska na rin. Igan? Okay, maraming salamat, Maria Bulaklak ausente. Kasi yung mga kababayan natin na medyo hindi kayang bumili ng mamahaling DVD. Diyan talaga sila bibili. Tapos sasabihin pa nila, ito, meron sila, di ba, yung Blu-ray? Blu-ray? Oo. Blu-ray copy? Blu-ray, oo. Ano pa, naka-Blu-ray na rin sila. Oo, meron na rin. Hindi na ito Blu-ray na. Kasi Ano naman yan? available din yung Malinaw. mga DVD player, mga Sonya, mga ano mga tatakin, di ba? Di ba meron sa pumunta kang Quiapo, may DVD room, may libre ka pang 10 pirated. And Sony. Pero siguro yung mga legal naman, ba pwede ibaba ng konti yung presyo. Oo, ibaba na. Actually, mga Kasi- promo na rin sila eh, di ba? Marami na. Kasi yung mga under 100 nga. pirated ngayon, pagkahiri ng Blu-ray po yan, 50 eh. May 30 pesos yung ano, Na yung regular Tingnan nyo, Blu-ray. special tingnan nyo, Blu-ray. tingnan nyo ang nangyari. Na tinatamad ngayon yung mga producer na gumawa ng pelikula kasi Alam nila minsan mapapirate. bago mapunta sa sinihan, nasa mga ano na, bangketa pirated na. na. Ilan ang nawawalan tuloy ng trabaho. So dapat yung mga bumibili po niyan, mag-isip din na inaalisan nyo ng trabaho ang marami. Maski yung mga nagda-download, di ba? Oo. Ganun din yun Iba eh. din Kaya nga may patas na sa Amerika na Yung sopa. na kinokontra ngayon. Pero Dapat ewan ko din pa paano nila mahuhuli. Kaya nga, mahirap Available yun eh. kasi yung mga applications. Oo, kaya nga eh, di ba? Doon naman sa, nakita nyo naman, available yung mga printing machine. Siguro isa ano dyan, ibaba mo rin yung presyo kasi kung kaya, kung konting-konti lang ang diferensya doon sa mga pirated. At bibili kung mo kayang rin. mamuhunan ng operator ng 10 milyon na halaga ng printing, malaki ang kita talaga sa piracy. Eh, may ano eh, may demand eh. May So, market supply eh. talaga. May Kaya market. sasabihin din ng movie producers, bawasan nyo rin yung buwis Ang para mas problema mura din yung kasi, pag-produce ng ang pelikula. problema din kasi, minsan ang mga namimili dyan, ay yung mga artista din natin. Hindi lang yung local. Yung Hindi, foreigner. doon sa atin. Artista natin.
Kasi para Diyan may suki sila sa Morato eh. Just, kilala ko yun. Kilala ko yun. Kinukuha pa nga yung cellphone number eh. Suki ang bago natin. I-deliver. Tatawa, i-text kami bago ako. O kasi hindi sila pwede mamili doon sa kalsada. Kaya ako